napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yan mga banateros, mga kabiyaya, ang ganda ng view natin with kawayan and mangga. Mangga ba yan? Oo nga, mangga. Oo, so dito tayo sa Bulubundukin, parte ng Jakarta. Oo, Jakarta. Jakarta, Quezon City. So yung talagang grabe ho ngayon. Kinakabahan na yung mga magna. O mga magnanakaw sa kaban ng bayan dahil nalalapit na mapag-usapan itong nawawalang budget sa flood control. Oo. At ito, kamakailan nga lang itong si President Bongbong Marcos ay tawag dito, nagbabala sa kanyang zona na iimbestigahan. Tatrabahuin niya ang nangyaring nakawan dyan sa flood control na yan. So marami ngayong kinakabahan. At eto nga kaya alam nyo, sa totoo lang, kaya napapaisip din ako. Pasensya na pinagpapawisan tayo. Dito na yung araw sa atin. Alam nyo, sa totoo lang, kaya kaya siguro ginawa ni Marcos yon sa zona niya dahil alam niya na mismo na itong si Senator Rodante Marcoleta ang maaring makahawak ng Blue Ribbon Committee. Yan. So talagang kaya siguro may tuturing natin talagang palabas lang yung pagsita-sita diyan sa flood control na yan dahil alam na nila na mabibiso sila. So ngayon, alam naman na natin na may mga madadamay, yan katulad niya nila Chis Escudero ngayon na dinidemolition job, ika niya. At syempre kasama din diyan si Joel Villanueva at yung iba pa. So ngayon, marami talagang mga pangalan na madadawit dito sa flood control na to. So totoo nga lang, itong papanoorin natin, isa to sa madadawit sa flood control issue na to dahil talagang, alam nyo kasi, hindi kasi talaga biro to, trilyon yung pera na pinag-uusapan dito. Ang masakit pa niyan, pataas ng pataas yung utang ng Pilipinas, tapos wala naman tayo napapakinabangan dun. So ayun yung mga kaya ngayon takot na takot, lalo na yung mga kontraktor na mga congressman na dawit dito sa isyung ito. Talagang alam niyo yun, akala ng lahat patay na ang pork barrel. Akala ng lahat patay na ang korupsyon simula nung nahalal si dating Pangulong Duterte sa pagiging presidente. Pero hindi natin nakalain na ngayon ay nag-umpisa na naman at mas grabe pa talaga ang So ito panoorin natin to. Oo, pasensya na kayo, medyo hindi tayo nakapagdala ng laptop, so mano-mano dating gawi tayo, So maririnig nyo naman yan. Ang title dito ay Hinamon ng Bulacan Gobernor ang gobyerno, ilabas ang bilyong-bilyong piso. Nako, nagkakahamunan na sila. Ito yung masaklap dito Yung tipong pare-parehas naman kayong mga magnanakaw, tapos pare-parehas kayo nagtuturuan. So ito, panoorin muna natin. Sa ilalim ng national budget, umaabot ito ng mahigit 3 bilyong piso para sa 2025. Pero bakit nga ba isa pa rin ito sa mga probinsyang parating binabaha ng malalim kapag may bagyo? Ayon sa mga residente, lumubha ang sitwasyon mula nang tanggalin ang mga pilapil sa paligid ng mga palaisdaan para sa development ng airport. Pero ito ay pinabulaanan naman ni Bulacan Governor Daniel Fernando. Anya, ang talagang problema ay ang hindi paglabas ng pondo para sa mga proyektong matagal na nilang inilatag sa gobyerno para sa mega dike. So ibig sabihin may mga nagagawang may mga pondo na naiiwan? Di alam niyo may
may punto tong sinasabi ni Governor. Kasi isipin nyo, pwedeng ano kasi, katulad nung ginawa kay Vice President Sara Duterte, di ba? Kasi dati, ang ginawa kay Vice President Sara Duterte, kung di ako nagkakamali, nasa 15 million ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Tapos, ang gustong gawin ng tigapagbigay o tigahawak ng budget, walang iba kundi sila Tamba, di ba? Si Tamba at saka si Tambi. B1 and B2 no. Ang gusto nilang gawin, i-audit doon 15 million ang budget ng Office of the Vice President para sa isang proyekto. Pero ang makukuha lang talaga nila is 10 million. So may katkong or may kickback na 5 million. So eto medyo malapit tong istorya na to sa nangyari din kay Vice President Sara Duterte. At pwede rin din talaga mangyari. Ang napakadali lang kasi gawin yan, 'di ba? Kasi 'di ba may tinatawag na secret forum, katulad ng sinasabi ni Toby Tiangco na merong secret forum kahit nga ilabas sa mainstream media at sa social media yung pag-uusap mapatungkol sa National Budget 2026 na yan yung pinagyayabang ni Romualdez ngayon. Paano naman yung secret forum? Kasi ilang tao lang ang andoon, ilang tao lang ang mag-uusap doon bago mai-release or mailabas yung budget. Ang masakit kasi dito, pwede nilang gawin na pinirmahan na nila yung budget para sa, sabihin na natin, halimbawa, Laguna, or sabihin na natin, Bulacan, yan. Yung budget sa Bulacan, pinirmahan na nila, halimbawa ang budget doon is nasa 2 billion para sa flood control. Kaso hanggang ngayon hindi pa rin ibinibigay. Pero naka-audit na doon na ibibigay na nila yung budget. Ayun yung masakit diyan. Kaya ito yung sinasabi dito, may ano to may twist tong ano na to. May kutob ako dito sa sinasabi ni Governor, ano bang pangalan nito? Ni Governor ng Bulacan. So tuloy natin. Ay mapindot. At iba pa. Kaya, pagsusumamo ni Fernando sa pamahalaan, ilabas na ang pondong hindi pa raw nila nakikita. Sa wakas, lumalabas na rin ang araw. Kaya ang tubig dito sa Bulacan, medyo Grabe baha, oh. na. Pero ganun din, ang sabi ng mga residente dito, kapag medyo umulan ng malakas ng sunod-sunod, itong palaisdaan sa aking kanan, naku, aapaw yan ng hanggang halos lagpas tao. Kaya inaanod parati ang kanilang kabuhayan dito. Mahigit milyon ang nakaatang na pondo para sa flood control project dito sa Bulacan. Ano naman kaya ang masasabi ng gobernador tungkol sa kanilang problema at ngayon ay pagsusuri ng Pangulo mismo tungkol sa flood projects sa buong Pilipinas. Ang Bulacan ang isa sa pinakamalaking bahagi ng Luzon. Ano ba ang nararamdaman ninyo, Bob, pagka nakikita ninyo na yung pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin ang inaanod yung pagbabaha? Siyempre, masakit para sa amin, malungkot. Siyempre, di ba, tigil yung hanap buhay, tigil yung pag-aaral, o tapos yung mga gamit nila, nabasa na lahat. Ngayon, ito pong sinasabi na yung flood control project, medyo sisinsilin daw ni BBM, yung kung saan ba napunta daw yung pondo na kay lalaki. Number 1 ang Bulacan. Pero may narinig po akong sinasabi ninyo tungkol po sa pondong yan. Ano po bang nangyayari dun sa pondong yon? Yung Central Luzon, 9 billion daw yung tagpas. Siguro mo yun, 9 billion? Sa Bulacan po magkano? 3 billion. Sabi ko, kailangan po namin yun. Sa ngayon ay pinangungunahan ni Fernando ang paghahabol ng tulong sa mga binaha. Ang mga bata doon, inanod lahat ng tsinelas, kaya nagdala rin tayo ng sapin sa paa para sa kanila. Yan na naman si Corina sa tsinelas niya. Dahil po dito sa parang lumalabas na gustong pag-aralan at imbestigahan pa ngayon ng Pangulo ng mga flood control project budget, lalo kayang matatagalan. Dahil sa mga
insertion na nadiskubre, etc. Kalahati na po tayo ng magpo-fourth quarter na po tayo ng 2025. Yun nga mga nakakalungkot di ba? Ito talaga yung dapat i-focus ng lahat. Lahat ng sinabi ni BBM, maganda po talaga lahat. Kaya lang, ang problema rito, yung baha Lahat yan magaganap kung ang baha ay maayos, kung maayos yung baha natin. Kasi lahat yan magigiba. Pag ang tubig ay nandyan at mataas sa mataas, masisira panganib, masisira ang mga praisdaan, masisira ang buhay, walang makapagtatrabaho, walang makapag-aaral. Ang panawagan po ninyo kay Presidente o sa DPWH? Ang sa akin ay, siyempre, gawin na natin itong makatotohanan. Yung mga budget natin ay ilatag natin dito na maayos na gawin na natin to kasi matagal na po itong problema. Mga Pangulo. At inilatag naming Megadike, ito po yung isa sa makatutulong dito. Manatiling nakatutok sa bill. So yun talagang hanggang ngayon lubog pa rin ng Bulacan kasi ang Bulacan daw ang may pinakamalaking budget sa flood control na umabot ng kanina sinabi ko 2 billion lang, 'di ba? Pero magulat tayo 9 billion pala. So grabe yung budget diyan sa Bulacan, ang laki-laki. Pero ganun pa rin, baha pa rin ng baha. So talagang, di alam niyo sa totoo lang meron naman talagang flood control. Merong flood control sa totoo lang. Hindi natin yan pinapasinungalingan. Ang hirap lang, ang hirap lang dito, wait lang pasensya na. Ang hirap lang dito sa issue ng flood control ay totoong merong flood control. Ang problema, yung pagkakagawa. Hindi kasi maayos, hindi matibay. Dahil nga nauuna yung kickback, yung corruption kaysa sa sa ilaan yung pera para tumibay yung isang proyekto. Ganyan yung nangyayari. Katulad yan sa gobernador at may mga bali-balita nga na maraming mga congressman na parang pinirmahan lang or inano lang yung budget sa mga flood control tapos hindi naman naibibigay sa kanila. Ngayon, eto, may isang senador na hindi ko alam kung ano ang nasa utak na medyo alam nyo, tawang-tawa ako nung napanood ko to. Oo, so tutusin may dalawa siyang video na papanoorin natin. So ito muna yung isa. Ito si Senador Erwin Tulfo. Flood control plan pa imbestigahan sa Senado kasunod ng pagbalita. Ito panoorin natin. Senador Erwin Tulfo na imbestigahan ng Senado ang bilyong-bilyong pisong inilaan sa flood control project ng pamahalaan. Sa harap ito ng matitinding pagbahang nararanasan ng bansa sa pananalasa ng bagyong Krising at walang tigil na ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Magbabalita si Mean Corbera. Mean? Pinaiimbestigahan ni Senador Erwin Tulfo sa Senado kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong pondo para sa flood control projects ng gobyerno. Kasunod yan ng naranasang pagbaha dulot ng walang tigil na pagulan dahil sa habagat. Dismayado ang senador sa aniya ay pakikialam ng mga politiko sa implementasyon ng flood control project na dapat trabaho ng DPWH dahilan kaya walang nangyayari sa mga proyekto. Sabi ng senador, 15 taon na rin ang nakalilipas pero wala pa rin nangyayari sa master plan para sa flood control na ilang beses na pinondohan mula sa buwis ng taong bayan. Bukod sa pagbusisi ng flood control funds ngayong taon, sinabi ni Tulfo na harangin niya ang lahat ng insertions ng mga senador o kongresista sa budget deliberations ng DPWH para sa 2026. Hindi niya makatarungang nagpapasara o nagpapasasa ang mga politiko sa pondo samantalang ang mga kababayan patuloy na lumulubog at namamatay dahil sa epekto ng pagbaha. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Erwin Tulfo. Kasi yung totoong flood control, dapat hindi politiko ang nag-i-implement. It should be the public works and highways should be implementing public flood control. Wow. Mukhang nag-iba ang
Parang nag-iba yung ihip ng hangin kay Senator Erwin Tulfo. Pasensya na, batik-batik na tayo dito, naabutan na tayo ng sinag ng araw. Ngayon namumulat ka na sa katotohanan na iba talaga, na hindi talaga dapat mga politiko ang nag-i-implement sa flood control, sa budget ng flood control. Ang tanong kasi dito, kung iasa natin sa DPWH ang budget sa flood control at yung pag-aayos niyan sa isyung yan, hindi kaya na nandun din talaga rin yung isang problema pa? Tanong ko lang naman. So tuloy natin. Anong kinalaman ng pagkakit sa politiko na mag-flood control sila? Sila nga, DPWH ba sila? And I'm talking to everybody. Pare-pareho tayo mga politiko na yung congressman, senador. Why don't we put our heads together? Hayaan natin ang public works to do the job. Malungkot sa mga pero napupunta sa pulse. Samantala, kanina namahagi ang senador ng hot meal sa iba pang supply para sa pangangailangan ng may 5,000 residente ng barangay Tatalon na nananatili pa rin sa may evacuation center dahil sa epekto ng pagbaha sa Quezon City. Hindi pa sila pinapayagang makabalik sa kanilang mga tahanan dahil sa nagpapatuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Dante. Mayan Corbera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Yun, no? Oo, salamat sa Net 25. So kasi merong lumabas merong lumabas na na video ni Erwin Tulfo kung saan ay parang may sinasabi siya na hayaan na lang daw sa DPWH yung yung tawag dito, yung issue sa flood control. So lumipat tayong pwesto kasi batik-batik na yung mukha natin nun, hindi makita yung gugupuhan ko. So eto, yung interview ni Karen Davila kay Senator Erwin Tulfo. Pakinggan ho natin. Ayaw Ayan. We're still joined by Senator Erwin Tulfo. All right, Senator, you were ambushed by reporters and you said something, I think it's quite big. You just said President Marcos Jr. has ordered the temporary suspension of the release of the funds, and you said you had a source in Malacanang who told you. Can you expound on this? Even before the SONA, Ms. Karen, even before elections, na pinahold na ni PBBM lahat ng flood control projects, yung kaya nga may tawag sila yan, FLR. If you hear FLR, it's a term like for later release. Pero karamihan dyan, by the billions, hindi pa pinapayagan ni Presidente kasi may nakita siya, there is a problem. Nag-umpisa yan, Ms. Karen, nung matapos siya mabatikos ng last SONA na flood control, tapos sabi niya, malapit na matapos, remember? Malapit o natapos na 5,500, binaha tayo. Medyo na-shock din yung Pangulo, like what happened? Kinausap niya ang DPWH. That's according to my sources. Nag-usap sila, sabi, sir, may mga flood control kasi na hindi naman talaga nakatiwangwang lang, nakatenga lang dyan. It's not, wala talaga, hindi nagamit. So ginawa ni PBBM, hinold lahat, itong for this year, lahat ng flood control. Dahil nakita niya kalokohan, at nakita niya, napakalaki, tinitignan niya, bakit ito? Wala namang baha dito pero may flood control siya. Bakit naman dito? Dapat dito yung flood control. Tapos nakita niya na may mga lugar na sobrang laki ng flood control. Tapos isang company. Siguro ang nangyari dyan, unang-una na nangyari dyan ay may mga lugar nga na may mga lugar na kahit hindi naman bahain pero ang lalaki ng budget sa flood control. Alam nyo, minsan napapaisip ako na hindi kaya etong issue sa flood control at issue sa tig 150 million na di umano na mga congressman na binayaran para pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay halos iisa. Kasi isipin nyo, bakit magkakaroon ng budget yung isang lugar na unang-una bakit hindi man lang
tatawagin na ba natin, iisipin na ba natin na hindi ginagampanan ng DPWH yung kanilang trabaho? Kasi ang pagkakaalam ko diyan, bago nila ibigay yung pondo na yan, parang may mga tinatawag na pag-check diyan, no? I-check kung ito ba ay dapat bang bigyan ng budget tong lugar na to, 'di ba? At dapat bang malaking budget ang ibigay sa lugar na to, hindi naman bahain, 'di ba? So mapapaisip ka. Tsaka 'di ba, sabi ni Vice President Sara Duterte, ang humahawak ng budget ng Pilipinas ay si Martin Romualdez at si Saldico. So parang nakakapagtaka. Tsaka ito pa, isa pang naiisip ko. Baka nga halimbawa, katulad kanina ng sinabi ko, Bulacan, ang laki-laki ng budget, 9 million ang naka-audit doon. Pero, yung totoo, gasino lang talaga ang binigay na budget doon. Baka nga talagang may mga nagmamanipula dyan sa budget ng flood control. Kaya, tapos yung iba nakatenga lang, masama dyan, no? So, tuloy natin. Lang ang gumagawa. Tapos, unfortunately, may-ari pa, politiko. Yun lang. So, nagdududa na sabi ni BBM, parang 1+1 lang naman yun. Pinahol. Tanggol na tanggol si BBM, Ito lang, Miss Karen, maraming umaray na politiko. Kasi, iba ito gagamitin sana nila pang-kampanya, hinold na Pangulo eh. At wala siyang pakialam na no, in fairness to him, kasi nakita niya something is wrong. So, kaya ngayong SONA, expected ko na yun, na itatackle niya yung flood control na yan, yung SONA. Kaya nga, nagpapalakpakan mga tao. Kasi alam na lahat, Miss Karen, wala tayong maayos na flood control. Kaya nga, during election campaign, I was saying, hayaan na ang flood control sa DPWH. Hindi trabaho ng politiko mag-identify ng mga ahayaan nga. Unang-una, yan, sinabi namin na mismo ni Erwin Tulfo na wala talaga sa ayos sa mga flood control. Ngayon, sinabi niya rin dito pala, sa interview nito, na yung sinabi niya nung nakaraan na hayaan na lang yung flood control issue sa DPWH. Ang tanong, ang tagal-tagal nang may flood control, ba't hindi masolusyonan ng sektor ng DPWH? So, kung may problema sa DPWH, dapat yun ang pag-usapan, yun ang ungkatin or palitan kung sino man yung dapat palitan doon, kasi hindi maayos yung kanilang trabaho. Ganun dapat. Trabaho yan ng Public Works and Highways. Total, every city, every town, every district, meron namang district engineer, di ba? Ano yung anong trabaho ng mga yan? Magpalaki na. No. So, Senator, are you saying that, the flood control budget allocation for 2025 alone is at 346 billion? That's in my chart of the budget. Kasi from 2011 to 2025, 1.9 trillion ang flood control budget. But that's 2011 to 2025. Pero 2025 alone, it's 346 billion. So in the chart that I have, di ba nagkaroon ng 142 billion additional sa DPWH. This was the controversial 2025 insertion. Right? Are you saying yung mga nakalagay doon na flood control, Bulacan, Sorsogon, Davao, Misamis, etc., hindi mo na i-release or hindi ni-release? Meron talagang release na nakita nila talagang kailangan na. Pero marami doon, Miss Karen, na hindi naman binaba, naka-flood control. So, yun ang nagdagduda yung Pangulo. Hindi naman siya siguro tanga, kaya hinold niya, naka-FLR yun. Hindi naman siya siguro tanga. Alam mo, tama naman si Secretary Bonoan, hindi lang panahon ngayon, huwag sisihin yung administration. Actually, it goes beyond, even panahon pa ni... Hindi, alam niya, okay sana itong sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, kaso nga lang, medyo may pagkabalimbing pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos ang dating nitong mga sinasabi niya. Tsaka ito po yung ebidensya kung anong pinagkaiba ng administrasyong Marcos at administrasyong Duterte. Kasi isipin nyo maigi, kung
kung ang DPWH or kung yung mga kontraktor ng flood control ay may takot sa presidente, malamang sa malamang naging maayos yung ano natin, naging maayos yung flood control natin, no? Talagang ang hirap kasi kapag ang isang presidente or ang isang leader ay hindi nire-respeto ng kanyang mga miyembro, diyan talaga nagkakaroon ng problema. So, yun ang nakikita kong ano rito. Yung parang, ay, wag natin, okay lang, magnakaw tayo ng magnakaw, pre ngayon, parang gano'n ang ano ang kinakalabasan. Kaya nagkakaroon ng problema sa flood control. PGMA. Look at PGMA, ang problema, panahon ni dating Pangulong Erap and the PGMA, nasa ang focus nung yung kanila mga pork barrel, nasa FMR, Farm to Market Road, kasi tubong lugaw yun. Isang lugar, papadalhan lang ng bulldozer, tatambakan ng graba, FMR na, which is mali. Kaya nga, binago yan ng konti, no panahon ni Pinoy yata, ginawa, hindi. Dapat ang FMR sementado, pwedeng bilaran ng mga bigas, ng mga palay. Yun ang ginawa yata. So, after na kay Gloria, may kabaha tayo, Ondoy, remember during the time of PG, diyan na nag-umpisa yung mga flood control. Actually, may master plan na. We heard that flood control panahon pa ni no panahon ni Pinoy na magkaroon ng baha nung yung doy pa, I'm sorry. May master plan na sila Marrojas dati na catch basin yung Manila Bay, and then magkakaroon lang ng spillway going to Manila Bay pag mababa na yung kwan, pero doon na sa Laguna Divide, di ba? Hindi naman na-implement. Ang nangyari, naging per district ang implementation. Mangyari, hindi naman na napupunta talaga sa flood control, Ms. Kay. So will the Senate also investigate this? Yes, definitely, Ms. Karen. We've talked about it already. Papasilip yan. As a matter of fact, may bill na final. Kasi ang problema dyan, marami daw mga politiko, ang kanilang trabaho is ang kanilang sideline ay mangontrata, mga kontraktor. Senator Cheese filed last Monday a bill na parang ganito if you're a politician, you are not allowed to have a construction business up to third degree. Pati mga pinsan mo hindi pwede magnegosyo pag ikaw ay politiko. Kasi ang mangyayari, yung pondo mo, ikaw din ang gagawa o yung pamilya mo, di ba? Yun. Well, I think overall, you do have 6 more years ahead of you. Your last statement to close. What? Alam niyo, pwede ring mangyari yung ganun. Pwede ring mangyari yung ganun na, alam niyo yun, na mga kamag-anakan ng mga congressman or ng mga politiko, ang mga kontraktor. Kaya doon sila nakakabig. Sa totoo lang, pwedeng mangyari din talaga. Tama doon si Erwin Tulfo. At dapat din, hype naman kasi puro kasi kayo impeachment Dapat ito ginagawan to ng batas tong mapatungkol sa mga budget na to. Na kapag halimbawa si Apelidong Cruz naging congressman, halimbawa lamang, sabihin ko na ako, halimbawa ako, naging congressman ako, yung mga kamag-anakan ko, hindi na third cousin, fourth cousin, wala nang ganun. Basta alam nila na kamag-anak mo, bawal maging contractor or bawal lumawak ng isang project ng flood control or kung anong project ng government project na malaki or talagang pagkakaperahan. Oo, kaya talagang dapat yan magawan ng action din yan sa Senado. What do you expect from Erwin Tulfo? All I can say, Ms. Karen, I promised na I will really work, di ba? Na they voted for me and I said, and di ba, you interviewed me and then you asked me this question like, what can you tell of the people? Sabi ko, if you will vote for me, hindi masasayang ang boto mo. So and that's what I am going to do, di ba? I will keep on working. Later nga, dahil na-assign na yung social services, social justice and welfare, I will be meeting with Secretary Rex Gatchalian para pag-usapan namin yung mga problema, kung ano ba mga problema. Isa dyan yung we will be tackling is like, baka pwede naman
gawing konti na lang yung mga requirements pag humingi ka ng mga ayuda sa gobyerno. Kasi ngayon, napakadaming requirements, isa yan. Tapos siguro baka pwedeng instead of bigyan mo lang sila ng ayuda right away, 5,000, 10,000, baka pwede bang bigyan na lang sila ng negosyo? Baka pwedeng yung 4-piece pag-aralan natin sa Rex na hindi na 4-piece, bigyan na lang sila yung mga families ng puhunan para, you teach them how to fish. Huwag mo na sila bigyan ng isda. Give them a hook or a net so that they can fish. So, mas maganda siguro gano'n para hindi natin tinuturuan sila na parang dole out nila, nakaabot yung kamay nilang gano'n. We teach them how to work. Use the money na pampuhunan nila para naman at the same time, umiikot sa economy, di ba? It will help kahit na sabihin nila natin, Ms. Karen, one good example is Bangko. Di ba? Yung kanilang street economy. Ang problema dyan, yung mga LGUs natin, hinuhuli, kinakasuhan, etc., mga illegal vending, etc., dahil sa sidewalk daw, natitigil, hindi nakapag-negosyo. Ito yung mga negosyo na makakatulong sa ekonomiya. On that note, I want to thank you for joining me today, Senator Erwin Tulfo. Thank you, sir, and good luck to you. Thank you very much. So yun, no? Narinig natin yung komento ni Erwin Tulfo dito sa pahayag kay Karen Davila. So alam nyo, sobrang grabe, nakakatakot na ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Hindi na talaga biro. Biro mo, trilyon na. Trilyon na, bilyon na ang nakakabig. Tayo yung nagbabayad, tayo yung dugot pawis natin ng nakalaan sa mga buwis na binabayaran natin. Pero iba yung nagpapakasasa at nakikinabang niya. Na yun yung masaklap. So ito yung video. Ito yung reaction na natin na kinakabahan na yung mga involved dito sa nakawan dyan sa flood control project na yan. So ito po, panoorin natin. Magkakaalaman na sa flood control projects. Tiwala si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na handang pamunuan ni Senator Dante Marcoleta ang motu proprio na investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga palpak at posibleng korupsyon sa mga proyekto ng flood control sa bansa. Sa isang press conference sa Parañaque City, ibinunyag ni Estrada na may agarang plano na si Senator Marcoleta bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na bubusisiin ang mga proyektong nabigo sa layuning pigilan ang pagbaha, lalo nang matapos ang serye ng malalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Punso dito ng lumalakas na panawagan mula sa mga senador na imbestigahan kung bakit patuloy ang pagbaha sa kabila ng bilyong-bilyong pondo para sa flood control infrastructure. Ayon kay Estrada, hindi hadlang ang pagiging neophyte ni Marcoleta sa Senado, lalo na't may legal na kaalaman at karanasan nito mula sa mababang kapulungan. Aniya ni Senator Jinggoy, naniniwala ako at narinig kong may balak si Senator Marcoleta na mag-imbestiga ng motu proprio. Hindi na kailangan ng resolution. Bakit hindi? Laging may unang beses. Abogado siya. At kung aalisin mo ang pagiging opposition niya, sa tingin ko, highly qualified siya. Tama. Si Senator Marcoleta ay patas. Mas lalong maganda, marami siyang alam. Samantala, ibinunyag naman ni Senator Ping Lacson Di alam nyo, totoo yan, maraming alam talaga. Yan si Senator Marcoleta. Kasi galing Congress yan eh. No, saan ba nanggagaling ang korupsyon ngayon yan sa flood control na yan? Congress. Diba? Ika nga ni Vice President Sara Duterte, 2 tao lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Sino? Si Martin Romualdez at si Saldico. Ano ba ang posisyon ni Martin Romualdez at ni Saldico? Congressman, di ba? So, talagang alam ni Marcoleta yan. Talagang diyan, alam nyo, hindi lang masyadong, sa tingin ko sa kutob ko lang hindi lang masyado pang nagsasalita si Marcoleta, pero marami talagang madidiskubrihan tayo na mga
na mga nakakagulat na mga pangyayari. Siguro itong mga nalalaman natin na korupsyon, kagaya niyan, yung binabayaran yung mga congressman di umano ng 150 million para lang pumirma sa pag-extend ng termino ni Speaker Martin Romualdez sa pagiging speaker at sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, baka may mas grabe pa dyan. Yan yung abangan natin at talagang meron pang lalabas dyan. So eto naman kay Ping Lacson. Umabot sa 67 kongresista noong 2022 ang umano'y nagsisilbi ring contractor ng kanilang sariling infrastructure projects. Lalo na sa mga proyektong may kaugnayan sa flood control. Isang malinaw na conflict of interest at patunay umano na matinding korupsyon sa pamahalaan. Sa panayam sa DZRH 2x2, sinabi ni Lacson na ang mga kongresistang ito ay direktang nakikinabang sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno. Isa raw sa mga pinakaginagamit na butas para sa korupsyon ay ang dredging projects na madaling malusutan. Konektado ang pahayag ni Lacson sa utos ni Marcos Jr. na paimbestigahan ang mga palpag at maanomalyang flood control projects. Giit ni Lacson, ang ganitong sistema ay nagre-resulta hindi lang sa substandard o kulang-kulang na infrastruktura, kundi pati sa mga ghost projects. Mga proyektong pinondohan, ngunit hindi naman talaga naipatupad. Yun, no, natumbok mo, Lacson. Yun talaga, yan din ang isa sa mga hinala ko. Yung tinatawag na ghost project na di umano, merong pinaglaanan ng pondo pero wala naman pala. Di umano, may flood control na nagkakahalaga ng ganito kalaking budget pero wala naman pala. Yan ang talagang isa pa dyan. Isa pa na hinala ko dyan yung ghost project na yan. Talagang alam nyo, kadalasan ginagawa yan ng mga politiko. Halimbawa, katulad nung sinabi ni Erwin kanina, nung panahon ni ERAP or ni Gloria ba yun, nakalimutan ko kung anong project yun, wala pa tong flood control, yung ibubuhos lang yung graba doon sa mismong area, tapos yun na, may makukuha ka na agad na budget. So ganyan na ganyan din halos ang nakikita ko na problema din dito sa flood control. Kung ngari, baka nga yung ang inala ko pa nga dito, baka nga yung mga flood control na yan, yung mga dati pa yan, no? Mga flood control, yung mga dati pa, baka, ay, pwede pa naman to. Katulad niya, halimbawa lang, Marikina. Sino ba ang dating mga umupo sa Marikina? Di ba, Kimbo? So, pwedeng mangyari dyan, ay, palagi naman nagbabaha dito sa Marikina. Huwag na natin ipagawa yung, or huwag na natin gawin yung flood control. Ganon din naman eh. Oo, so perahin na lang natin to. Baka lang baka. Kasi pwedeng gawin din talaga yon ng ibang mga politiko yung mga ganong style. Alam nyo naman sa panahon natin ngayon, matatalino ang mga politiko pagdating sa nakawan. So tuloy natin. Nananawagan din si Lacson sa administrasyon ni Marcos na magtatag ng isang independent body upang imbestigahan ang mga irregularidad dahil kung ang mga mambabatas pa rin ang mangunguna, baka wala ring managot. Binigyan din ni Lacson na dapat nang ituring bilang national security concern ang lumalalang pagbaha sa bansa. Hindi lang dahil sa climate change, kundi dahil sa maling pamamalakad at katiwalian. Aniya ni Lacson, noong 2022, pagsimula noong bagong kongreso noon, sabi nung kaibigan kong kongresista, ang huling bilang ko, 67 na. Pero alam ko, meron pang iba. Lalo yung dredging, yun ang pinakamadaling lusutan. Sabihin mo nang gumastos ng 15 to 20%. Kasi panahon nila police, ganun 65% yung sa legislator, na iwanan sa kanya yung 35%. Bakit over the years, parang bakit directly proportional yung pag-akyat ng flood waters? Nabuhay muli si Napolis no? Fort Barrel. Para sa flood control. Kaya nga parang mali ang sinabi ni BBM na this is the new normal.
new normal na daw ang malawakang pagbaha. Kaya't salubungin ang Alam nyo, tawang-tawa nga ako dyan kay Marcos Jr. New normal na daw ang pagbaha. Huwag daw isipin na may lalo na yung sinabi niya sa Bagyo. Diba? Bagay, hindi na rin bago yung kasi sinabi niya nga ipunin ng tubig at gagamitin natin sa tagtuyot. So ngayon, ang ano naman, kapag may bagyo daw, huwag na lang daw isipin na bagyo kasi bagyo naman daw talaga yun. So isipin natin, summer pa rin kahit may bagyo na. So ganun kalupit, no? Ewan ko ba rito kay Marcos Jr.? Baha at pagulan at ang mga bagyo, i-embrace ang malawakang pagbaha. Ganun ba yon, Mr. President? Wala ka nang gagawing paraan at solusyon sa problema sa pagbaha? I-embrace na lang ng mga Pilipino gayong bilyong-bilyong piso ang inilalaan yung pondo para sa flood control projects. Kaya't nararapat lamang na imbestigahan na kayo. Imbestigahan na ni Senator Mark Coleta ang mga pasimuno at tila may anomalya sa flood control projects. Panawagan pa nga ng mga netizens ay gusto nilang makita lahat ng mga proyekto gustong isa-isahin para malaman kung saan napupunta ang bilyong-bilyong pera galing sa pondo ng bayan. Excited. Kaya nga yan nga yung sinasabi ko kanina na marami talagang kabado dito. No? Kasi talagang alam ko na naiisip din yan ni Senator Marcoleta na iisa-isahin niya bawat distrito dito sa Pilipinas mapatungkol sa flood control issue na yan. Di alam nyo kapag DPWH lang ang inimbestigahan ni Marcoleta mapatungkol dyan sa flood control issue, walang mangyayari dyan paulit-ulit lang istorya. Pero kung iisa-isahin mo lahat ng distrito at talagang may may lalabas at lalabas diyan at bandang huli nga baka baka magkalaglagan na, baka magkaturuan na itong mga congressman at baka kasi pwede kasing ganito mangyari. Halimbawa yung isang congressman sa isang distrito sinabihan ng tigapagbigay ng budget na bigyan kitang 5 billion. Hati tayo. Sa akin yung sa akin yung 2.5, sa iyo yung 2.5. No? So, edi tiba-tiba sila. Pwedeng ganun ang mangyari dun So, may mga talagang ang mangyari dito kasi eto na. Talagang may mga ibang congressman na nga na todo deny na, parang hindi na alam kung anong gagawin, may mga natataranta na at yung iba todo pasikat at naghahanap na nag-iisip na rin ng tawag dito ng dahilan kung sino yung mga ituturo nila mapatungkol dito sa flood control issue na to. Ako kahit din ako excited na ako na marinig at maumpisahan na yung Senate hearing mapatungkol sa isyung ito. Talagang grabe to. Sana lang at isa ko pang hiling sana Tagalog, hindi English. Kasi para malaman ng kahit ultimong bata malaman nila kung ano yung pinag-uusapan sa hearing. So grabe, alam nyo talagang na-excite ako. Bandang huli talagang lalabas at lalabas ang katotohanan kung sino dito kung sino talaga yung talagang pasimuno ng flood control issue na to. Grabe nakawan Biro mo trilyones ang nakawan sa mapatungkol din sa flood control na. So tuloy pa natin. Ang taong bayan sa pangunguna ni Senator Mark Coleta sa mga korupsyon sa Marcos administration. At dahil nga dyan sa magiging hakbang ni Senator Mark Coleta, itong si Joel Chua, himalang sinabi dapat daw hindi maabuso ang pondo ng bayan. Wow! Sa inyo pa talaga galing yan. Joel Chua, sa'yo pa talaga nang galing? Ikaw lang naman yung nabisto ka, unang-unang nabisto na congressman na nagsayang ng 19 million. Nagpatayo ka ng barangay hall sa tawag dito, sa bangketa, sa harap ng school.
Ang galing mo, hindi alam nyo, bilib din talaga ako dito sa mga congressman na to kagaya ni Joel Chua. Sobrang tatag magsinungaling. Sobrang galing magpalusot, no? Alam mo yun, yung drama talaga nila. Pero ang kinakatuwa ko naman, matatalino ang mga Pilipino na hindi na nila kayang bulagin sa mga ganito. Alam nyo yung katonya, yung mga basher ko na against sa investigation sa flood control, yan yung camping-campi sa mga tuwadcom, no? So ito yung mga tao kasing yung mga taong walang pakialam sa Pilipinas. Sarili lang nila ang iniisip nila. So ibahin nyo kami, Banateros, dahil alam nyo, hindi lang naman para sa amin itong pinaglalaban namin, para din sa pangkalahatan nito. Pati nga sa kanilang mga basher namin kapal ng mukha mo, Joel Chua, ko pa talaga nagsalita nun. Buhay ang kongresista. Ano kayo ngayon? Linis-linisan? Panoorin natin ang buong video. Naringan natin to. Tumira na naman yung pinaka-paborito kong congressman, si Joel Chua. Joel Chua backs Marcos anti-corruption drive. Dapat hindi maabuso pondo ng bayan. Wow! Sana hindi ka na lang naglabas ng ganitong salita. Pal ka Baratad! Dalawang barangay hall mo na nasisira dahil ay nako. Ewan ko sa'yo, Joel Chua. Okay, tama nga siya nagstama nung sinabi nung vlogger na to. Dapat hindi ka na lang nag-post. Oo, ano ka pa tawag dito, nag-post ka pa, yan tuloy, nadikdik ka tuloy, napaghalataan na talagang hindi mo pa nga masagot-sagot yung hindi mo masagot-sagot yung issue mo kay doon sa 19 million na sinayang mo lang. So ayun mga Banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo mapatungkol ho dito sa flood control issue, sa mga sinabi ni Ping Lacson, Erwin Tulfo, at dito sa gagawing aksyon ni Senator Marcoleta, kayo ba excited na? At comment nyo naman dyan kung anong opinion nyo at reaction nyo mapatungkol dito. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.